So, ayan guys, magandang umaga po sa inyong lahat. At nandito na naman ako, it's me, Eka. At nandito na naman nga ako at ako ay magbibilad ng kaunting tuyo. Habang maganda na rin yung init niya. So, ngayon magbibilad ako ng bagong karpa. Saka ng gurami. Guys, mamaya ay papunta kami dun sa tulay na bagong gawa ng tulay. Papakita ko sa inyo mamaya. Napakaganda rin yan. Doon naman sa Sitio, Bulihan, Araneta, Victoria, Oriental, Victoria. Dito din yun sa aming barangay, guys. Hanapin ko lang muna si Kuya Ricky kung nasaan siya. Punta dito ay sasama din namin siya doon. Guys, meron din pala dito nag-iisang tilapia. Ayun guys, tapos na akong magbilad ng mga toyo. Ngayon naman ay hanapin ko si Kuya Ricky. At kita-kits na lang ulit tayo mamaya pagod na kami sa tulay. Ayan guys, at malapit na nga kami sa tulay na pupuntahan namin. Tignan nyo naman yung mga kapaligiran dito. Puro palayan din. So ayan guys, naglalakad na kami, hindi namin naipasok ang motor doon, may nagagawa dun sa likod namin. At sabi nila, ba't di ko daw sila sinama sa vlog ko, ay sabi ko pagbalik na lang. Ayan guys, ang dami din palang tao dun malapit sa may tulay na pupuntahan namin. Ito ay bagong gawa Ang gumawa ng view deck na yun ay sila din ang gumawa ng tulay na ito, dahil papakita ko sa inyo mamaya kung ano ang itsura nung dati nilang tinutulayan papunta sa kanilang mga bahayan. Ngayon ay napakaganda na, talaga namang lusot na ang mga tricycle kasi dati guys, kaya sa dinadaanan namin hanggang dito lang yung motor, hindi nila na ipapasok. Tapos inaabot din sila lagi ng tubig para matulog sa amin, pero mas nauunang nababaha sa amin kaysa dito sa kanila. Kasi nga, kapakita ko sa inyo ang mga nandito. So ayun guys, at dalawa nga lang pala kami ni Carl dahil wala yung si Kuya Ricky kasi meron daw siyang gagawin. Mag-harvest daw sila ng palan kasi siya ay nagbabagat na doon. Kasi makita nyo nandito yung mga kabataan na nagsisimpa sila tuwing linggo. Sa vlog ko, dali magay kayo, dali! Nahihiya sila ba naman? Nahihiya sila guys. Takot din sila sa camera. Guys, at nandito na nga kami sa tulay. Ayun. Hi po. Dito po sa tulay. Sama po kayo sa vlog namin. Diyan po sa Inilawan po. And guys, sabi ko kay ate, sama siya sa vlog ko. Magsisimba din siguro siya. Dito na nga kami sa aming pupuntahang tulay. Tignan nyo naman. Papakita ko sa inyo mamaya yung dati nilang tinutulayan para makapunta sila dito sa kanilang mga bahayan. Opo. Yan, tapos makita nyo guys, kung noon ay hindi kasya yung mga motor nila, kita nyo naman yun, nandito na sila. Safe na sila dito. Kasi kung alam nyo lang guys, dati kapag may mga taong nadaan dito, kasi hindi pa to talaga gawa dati, ay doon sila dumadaan sa tulay na kahoy na yon. Yan, doon sila dumadaan sa tulay na kahoy. Tapos nahihirapan sila kasi yung mga sakyan nila is naiiwanan lang dito sa labas. Pero ngayon tingnan nyo naman, kasyang-kasya na talaga siya. Tapos mamaya, pupuntahan ko yon, yung tulay na yon doon. Tapos papakita ko sa inyo kung gaano pa naman kadelikado yung tungtungan nila, kasi isang pagkakamali mo lang doon guys, talagang malalaglag ka naman dito sa sapa na ito. Yan, talagang malalaglag ka dyan. Ay, yung tulay na yon, sobrang delikado talaga. Pero ngayon naman, tignan nyo, safe na safe at napakaganda ng kanyang pagkakagawa. So ngayon ay makikipagkwentuhan muna tayo dito kila ate. So ayan guys, at nandito nga si ate. Naglilimot siya ng mga batong ito, mga puti. Kasi
Gagamitin daw to ng kanyang mga apo. Dadalhin daw sa school. Tinan niyo kung talagang business pa siya. Pero siya siguro ay magsisimba kasi araw nga ngayon ng linggo. Hi po. Yan. Lagay siya sa vlog natin guys. Hindi siya katulad na ibang tao na nangihiya. Saan po dadalhin niya natin? Sa pwede? Kami naman magsa-charge sa pag-ikapit ko. So yun guys, at pupunta naman tayo ngayon dito sa tuturo ko nga yung tulay na dinadaanan nila na delikado talaga kasi konting pagkakamali mo lang ay talaga namang malalaglag ka sa sapa. Pero ngayon may bagong gawa ng tulay dito at napaka-safe na, kaya nang ipasok ang mga motor nila. So ngayon ay tara, puntahan natin. Tingnan nyo naman guys kung paano at kung gaano kasukal ang dinadaanan nila dito dati para lang makarating sa mga tinutuluyan nila. Yan, samahan nyo ako. Nakikita nyo naman guys, meron pa dito nga mga kahoy na nakauplaw. At pag ikaw naman ay talaga ay natalisod ay talaga namang shoot ka din eh sa sapa na ito. Talaga may kay ligong-ligo at baka wari ko ay kay malunod pa. So ayun guys, andito na nga tayo. Aba naman, at kita nyo naman dito na talagang kailangan magdahan-dahan ka sa pagtawid dito kasi katulad nga nasabi ko, kailangan mong magdahan-dahan sa pagtungtong dito kasi kunting slide mo lang ay talagang malalaglag ka dito sa sapa. At tinan nyo naman kung gaano kasukal dahil nga hindi na siya nadadaanan masyado dahil meron na nga doong isang tulay. Ay ito siguro ay permanente nga daanan na lang muna nila kung sakaling merong mga malalaking sasakyan na dumadaan doon. At kung makikita nyo naman, ipapakita ko sa inyo yung dadaanan nila, ang laki ng pagkakaiba. Kung dadaan sila dito, matagal pa sila bago makarating sa kanilang tutuluyan sa kanilang bahay. At kung doon ka naman dadaan sa kabila, at kung ikaw naman ay doon tatawid sa isa, ay napakabilis. At konting liban mo lang ay nandun ka na kaagad sa bahay mo. Ay pero dito ngayon iikot ka pa mula doon hanggang dito para lang makarating doon sa kanilang tutuluyan. Papakita ko sa inyo yung kanilang daanan. Guys, tignan nyo naman. Ang kanilang palayan dito ay nakakaawa kahit napakalapit laang sa sapa. Tignan nyo naman guys, to yung tuyo. Yan. Hindi tataba ang palay dahil wala nga siyang nakukuhang tubig. Yan, kaya ito tignan nyo, naninilaw na siya. Tapos, tignan nyo, kakagamas lang ng kanyang mga damo. Kakagamas lang nila. At iikot naman tayo papunta dun sa isang tulay. Pero diba dito tayo dumaan sa kabila, sa lumang tulay nila. Pero ngayon tara, samahan niya ako. Guys, tinan nyo naman yung mga bahayan nila dito ay katulad lang din ng mga bahay namin doon sa aming sityo Inilawan. Kasi ito guys ay sityo Pulihan or Daneta. Tinan nyo naman yung mga palay nila dito walang tubig. Kaya pala nga sabi ko hindi siya tumataba. Tapos tinan nyo, yung kapila is nagamasa na siya ng mga damo. Pero ito kasi ngayon is madami pa siyang damo. Dahil ito dati guys ay may mga tambo siya na nakalagay. Siguro ngayon lang ulit na nabukid kasi sobrang tagal ko na hindi nakakapunta dito dahil medyo may kalayuan din. Kasi nakita ko siya, oh my god, meron na siyang mga tanim na palay. At napakalaking blessings po nito sa kanila para kapag ito po ay naani ay talaga namang may pangkain na sila. Diba guys, yung dinaanan natin doon kanina,
ang tagal pa. Pero ngayon, tignan nyo, nandito na tayo sa tulay na pinakita ko sa inyo kanina. Tignan nyo naman. At talagang tambayan na rin siya. So ayun guys, at nandito na nga ako sa tulay na to. Pwede kang umubos sa bawat baybay ng kilit ng tulay na to kapag hapon, kapag wala ng init. Kasi maganda talagang tambay. Siguro malakas din yung signal nila dito. Kaya dito din sila tumatambay. Katulad nga nung isang bata doon siya nagsa-cellphone. Kasi siguro malakas nga yung internet niya dito. At makita nyo naman guys, napakatibay ng pagkakagawa nito. At talaga namang hindi siya katulad nung isang tulay na dinaanan natin. Kasi ito guys ay safe na safe ka talaga kasi hindi ka basta mahuhulog dito. Ayan, hindi ka mahuhulog. Eh dun sa kabila, konting slide mo lang, eh talaga naman ikaw ay malulunod. Buti kaya ikaw naman ay baligo na sa ilog. Lalo na siguro kung lakas yung agos niya, eh talaga namang nakakaawa ang malalaglag doon. May kwento ko lamang sa inyo. Yung taga dito sa sityong ito, ay meron ako kaibigan, si Ate Raquel, na pinsan ng mama ko. Ngayon siya daw ay gabi. Siya daw ay nagmamadaling umuwi, gawa ng ang kanya daw anak ay susugod sa ospital. Ngayon ay, wala pa kasi ito guys dati, hindi pa siya gawa. So ngayon nakwento niya sa amin. Pagdaan niya daw dun sa tulay na yon, dun sa tinuro ko sa inyo na kahoy na walang baybayin, siya daw ay nalaglag doon, nawala doon kanyang pustiso. Halos hindi niya daw alam kung paano siya tataas dahil guys, sobrang haba, sobrang lakas ng agos. Buti na lang, meron daw siyang nakapitan doon na malaking bakal na may semento. At kung wala daw yung bakal na semento na yun, ay baka hindi na rin daw siya abuti ng umaga. At buti nga lang at nakita siya ng asawa niya. Buti sinundan siya kasi napakinggan yung boses niya na humihiyaw siya. At napakabuti pa rin talaga ng Diyos. Kasi binigyan niya ng isang rason para sundan siya ng kanyang asawa doon, na nag-isip siguro na nasa na kaya yung asawa ko, nasa na kaya si ganito ganyan, bakit ang tagal niyang bumalik. Ayun pala guys, salaglag na siya doon. At buti na lang talaga sa aming butihing gobernador dito sa aming lungsod ng Oriental Mindoro, ay siya ay nagbagawa ng ganitong tulay para sa mga taong nandito. Kasi guys, doon sa amin talaga is walang sapa na nadadaan ng ganito. Dito lang talaga sa sityo nila. Katulad nga na sabi ko, napakabuti talaga ng gobernador dito sa aming lungsod ng Oriental Mindoro, dahil bukod sa pinagawa niya yung view deck doon sa amin, ay pinagawa niya rin itong aming tulayan dito. At napakalaking tulong ito sa mga taong naninirahan dito sa Sitio Bulihan. Dahil higit sa ang pangkabuhayan kasi dito guys sa kanila is pananambo, pangingisda. Dahil ang pangingisda dito guys, malayo pa ang lalakadin nila para lang makarating sila dun sa kanilang pinaghuhulihan ng mga isda. Talaga naman ang kanilang pangkabuhayan talaga dito is pananambo. Yung ginagawang tambo, dahil si Kuya Narsing, sila Kuya Christian, sila Kuya Edwin, is nananambo din sila. Hindi pa lang ako makasama ngayon dahil nga sabi sa akin ni Kuya Edwin, wag na daw muna akong sumama dahil baka daw magtaob kami sa bangka dahil pumataas po yung tubig. Yun nga guys, uulitin ko lang ulit sa inyo, kung gusto nyo din itong puntahan at makita ang itsura ng paligid dito, ay puntahan nyo lang ito sa Barangay Ordaneta, Sitio Bulihan, Oriental Mindoro. At ang mga subscriber namin na taga dito lang din sa Oriental Mindoro, baka gusto nyo itong puntahan. At hanapin nyo lang ang location ng Sitio Bulihan, Victoria, Oriental Mindoro. So yun guys, samahan nyo ulit ako dito kila ate. So yun guys, at andito nga si Kuya Bianong, yung taga din sa amin, na taga dito din yung nanay niya. Ipapakita ko sa inyo at papakilala ko sa inyo kung sino ang mga kasama ko ngayong araw. So ayan guys, kasama ko ngayon si Ate Gagay na taga dun sa amin. At saka si Ate Elizabeth. Ayan, at si Kuya Bianong na takot din sa camera. Takot din sa So ayan guys, at pauwi na nga kami. Isasama ko naman sa vlog ko yung mga gumagawa doon ng kalsada patungo dito sa kanilang tulay. So ayan guys, samahan niyo ko pauwi.
So ayan guys, at malapit na nga tayo dun sa ginagawa nilang kalsada patungo nga dito. At dito nyo naman yung mga bata naglalakad doon silang puntang simbahan. Sobrang nakakatuwa yung mga bata dito guys. Nahiya sila sa camera. So yun guys, at pagtugtong nga natin doon ay napakaingay na gawa ng nga ginagamit nila nga. Hindi ko nakalimutan ko na kung anong tawag doon. May mixer pala silang ginagamit para pambuhos dito sa ginagawang simentong daan. So ayun guys, at nandito na nga tayo. Pagpasensyahan nyo na yung ingay na naririnig nyo sa video ko na to. So ayan guys, at kasama natin ngayon si Kuya Baran at saka si Kuya Marce, ayan. At saka yung anak niya si Arcel at saka si Kuya Meds. Hindi ko lang kilala yung mga kasama nilang isa kasi baka siguro bago pa lang. So ayan guys, yun yung ginagawa nila.